ang duro, ang kuda na may lumiliko. Anong dikit ay siyang inang ng kanyang ginuhuragahan. Tatlong letrang nagagapay kay Denyong nakoy. Tingnan ninyo si Julia, pati pa nyo'y sinisinta. Ngayon ang kanyang pag-ibig, tinatapos na piling. Isa sasamahan ng mainam na pagmamahal. At ang magandang pag-ibig na pagmamahal sa higit. Nalimot ang sakit, huwag siyang ulit. Mayroon na ligpitin na ninyo ang mga bastidor at kayo ay magagsiyaon na. Julia, tingnan kang binabudrahan mo. Huwag na, Tanyo. Huwag mo nang tingnan. Masama ang pagkakayari nito. Nakakahiya. Isang silip lamang. Hindi ko ipuin. Ganun lang. Sa ibang araw, pagkatapos na, oo, ipakikita ko sa'yo. Ang mga daliri ba itong nahubog kandila ay anak kililalik na maputing garing ay mahihirain kayang hindi mainam. Hala na, tingnan ko lang. Huwag mo na akong tuyain. Masama nga ang mga daliri ko. Bakit, Tanyo? Napagod ka ba? Masama ka palang mapagod. Masakit sa iyo? Nagalit tuloy. Nalulunod pala ito sa isang basong tubig. Ay. Anong lalim ng buntong hininga? Lalo ko pang pagagalitin. Julia ko, patawarin mo ako. Hindi na ako nagagalit. Masakit sa akin magalit ka at hindi. Laking bagay. Lumalaganap sa dibdib ang masuganang tuwa. Narito at nakikita ko minarapat mo ilimbag sa paniyong itong pangalan ko. Hindi nagkakamali ka. Hindi ukol sa iyo ang paniyong iyan. Sinungaling at kaninong pangalan ito? A. Antonio, Enye, Narciso, at F. Flores. Nagkamali ka. Hindi mo pangalan iyan. Hindi pala akin. At kanino nga? Sa amo. Iyayaalay ko sa kanya sa kaarawan ng Pasko. Kung sa among man o sa demonyo, bakit ang letray A, Enye, at F? Oo nga, sapagkat ang A ay amo, ang N ay natin, at ang F ay fraile. Among natin, fraile? Laking kalipustaan! Huwag mo akong aglihan tungkol sa mga taong iyan at madaling nagpapanting ang tainga ko. Nakaganti na ako. Julia, magsabi ka ng katotohanan. Para sa kurang nga ba? Kapag hindi ko sinilaban, ay sinungaling ako. Mag-usap ka. Susulan ko na. Huwag mo silaban ang tunay mong pangalan.
Tuwing mababanggit mo ang kurang sukaban, nagigising ang galit at di mapigilan. Hindi maghandog sa lahi ni Satan. Ang panyong iyan ay talagang iyo. 10 ibinuburda ni Julia ang iniirog mo. Salamat, Julia. Julia ng buhay ko. Ang dali mong magtampo o irog ko. Biro ko'y paglalambing, huwag mo sanang damdamin. Napatit ko na kaya't ako'y maligaya. Nais ko na maging akin ka habang buhay. Habang buhay ko, pag-ibig ay di maglililo. Yan ang sumpa ko sa iyo, irog habang buhay. Julia! Julia! Saan mo nilagay ang barok kong makato? Mamangten nyo! Na paano pa, Lucas? Tinakip daw po ang tatang nyo ng mga voluntaryong Santa Maria. Di yata, binigab si tatang. Opo, Ang sign kaya dinala. sa Bulacan po dinala. Tiya, ako'y muna pagkaroon. Susundan si tatang. Hintay ka sandali at kami ay sasama. Julia, magtapis ka. O mundong sinungaling, sa bawat sandaling ligayan pinatamo sa dibdib, ay tinutugunan kapag daga ng matinding dosa, mandaraya ka. Ang tuwang idunudulot mo sa amin ay may tutulad sa bango ng bulaklak na sa sandaling oras ay kusang lumilipas. Tayo na dalawin natin, mga taga rito sa atin. Dalhan sila ng mapagkain, at isa na'y hingin. Naubos na ang lalaki, lahat ay huli. Labis ang pangapit, baon at kapit. Marami pa ang lalaki, marami pa ang lalaki. Marami pa, marami pa, marami pa, marami pa. Huwag kayong malulumbay, kami nasa sabay. At nahandang tunay, dahil sa lahat ng bagay. Mga lalaki walang damdam, mga babae pabayaan. Hindi namin kayo kailangan mula ngayon at kailanman. Makikita ko si Tatang? Kuya ko at kasamahan. Asawa ko'y maroroonan. Tayo na! Si Kapitan Luis, taga-roon ito sa amin. Masamang tao ito. Masun po yata, amo. Kung hindi man masun, marahil ay filibustero. Sapagkat, kung siya'y sumulat, may kabayo ka. Hindi po ako kabayo, amo. Hindi ko sinasabing kabayo ikaw. Kundi, kung siya'y sumulat, may ka. Ang lahat ng may say, pinapalitan ng ka. Masamang tao ito. Mabuti mamatay siya. Marcelo, si Kapitan Vitor, si Kapitan Miguel, at ang Luis de Paz ay talatagan ng rasyon. Hindi sila magkain. Hindi man ang rasyon na sinasabi ko sa iyo ang pagkain. Hindi naman sa akin kung hindi sila kumain. Mabuti nang mamatay silang lahat. Ang rasyon na sinasabi ko sa iyo ay ang paano. Paano ang kailangan? Opo, amo. Hirap na po ang mga katawan nila. At nakakaawa naman po ng mga nagsisidaing. 1 linggo na pong paluan ito. At 1 linggo na rin pong wala silang tulog. Loko ito. Anong awa-awa? Walang awa-awa. Toro, kidoro. Ilang ka ba ng rasyon na yun? Rasyon ng
Hindi mo ko sa kapitanin mo kung ganun. Mamamatay pong wala magsala. Wala na po naman ang dalawang pipi sa kapapalo. At ang dalawang braso naman po'y bitaw ang mga buto. Nabitbit sa kakagapos. May buhay po sa kapitanin ko. Nasa araw na yun, nariyan po sa kabilang siling, tinutuluyan uli ng 5 kaban. Mabuti, Marcelo. Huwag kalimutan na araw-araw siyang papaluin, ibibilad sa araw at buhusan ng tubig. At huwag bigyan ng magandang tulugan, ha? Opo, amo. Compañeros, Javier, el gobernador. Si, Humistrado. Marcelo, dali mo dito sa kapitanin mo. Di ko makakalakad eh. Stupido! Dali mo dito pati ng papa. Oh, Kapitana Putin, manadala, pumarito kayo. Kapitana Putin, makikita mo na ang iyong tao. Dalahin na siya rito at sinabihan ko na si Alcaide na huwag nang papaluin, huwag nang ibibilad sa araw at bibigyan ng magandang tulugan. Salamat po, amo. Bueno, kami aakit muna at sasabihin sa gobernador na pawalan na ang mga bilanggo. Kaawa-awa naman sila. Opo, amo. Wala na nga po, amo. Salamat po, amo. Después de estar gobernador a Manila Mineros Express, viviendo, es necesario generar el investigación fusilar los ilustrados de Manila Provincial. ¿Por qué esto va mal? Yo no creo que va mal. Sí, a fusilar. A fusilar. Tenyo, kisama mong bata. Bakit hindi ka umalay ng kamay sa amo? Ina, ang mga kamay po ng mamatay kapwa ay hindi dapat magkay. Huwag kang maniwala na sasabihin nila sa gobernador na si Tatang ay kapawalan. Bagkus pa nga ipagpipiling patayin ng ang tuluyan. Kung nababatid lamang ng mga tao ito ang pinag-usapan ng 4 na lilo, makalulunos ang kamangmangan. Tatang! Kaawa-awa naman. Mga bahay langit, Tatang, ikaw po'y nahaya kung nang hindi mahalay. Huwag na, anak. Hindi na maaari. Ang katawan ko'y luray-luray na. Maghiwalay tayo na walang pagsala. Bunso ko, huwag mong pababayaan ang inang mo. Putin. Ay, Putin. Julia, kayo na lamang inaasahan kong kakalingan sa kanila. Ang kaluluwa ko'y inahain ko na kay Bathala. Adios mga kadikit ng dibdib. Adios mga kababayan. Naluoy na yata ang puso ng mga Kastila. Diyos na may kapangyarihan, ano ito nagkaloob ang ganitong libro? Ang mga brasong dikit na ang laman ay paglabas. Ang buto sa mga tinalian lipos na ang sugat. Ang buong katawan nakahambal ay ang anyo ni Amang. Ang lahat ng ito ay gawa ng pari na sa Pilipinas siyang naghari. Lalang na si Lucifer ang sa demonyong lahi. Kay Satan malupit na pag-ugali. Kapag umaray ka, upang akong ibig. Asahan mo ko at igaganti kang pilit kahit na ano ang aking masapit. Sa ulo ng fraile, isa sa kikiti. O, Tenyong Koy, huwag nang isipin pa. May paghiganti ang buhay ng Ama. May Diyos tayong totoo na nakakakita ng lahat ng gawa at ng mga fraile kahila. Kaya ng loob ko at binabanta-banta. Mga taong iaytagtarin, manyata lahat niyang laman buto. 10 taba, di makakabayad sa utang sa mansa. Di na kinahabagan, kahit kaunti man. Paresyos ay daig magpahirap. Uot hindi matingnan, puso ko'y sinusubhan. Sa ginawa kay Ama ng mga humhang, ang away nilimot
sa kalupitan, waring mukha ng bangkay. Ina, masdan po ko, at masaba ang lagay ni Tatang. Ina, si Tatang ay nagmulalo. Tatang! Tatang! Iko! Iko ko! Patay na! Daniel, hindi ito malapit sa akin. Kuya, namamatay ang buong katawan ko. Hindi ako makaya. Ang puso. Nang! Inang, lakasan mo yung loob! Inang, lakasan niyo ang iyong loob! Langit na mataas! Mga kasama, masikuhan ang gulong at may revolver ay dalhin. Ako'y mayroong iniingatan. Ako mayroon din. Tayo na sa istasyong Gigento. Nalalaman mo ba sila nagsisilulan? Oo, walang pagsala. Narinig ko ang salitaan nila. At napatid ko tuloy na sasabihin nila sa iniral na tayo pagbarilin na. Mga Palasan! Walang patawad! Sulong! Tanyong. Magtulia. Di yata't nagtitiis na inainisahin mo ng labi. Di ba nalalaman mo, kanay walang ibang makakaaliw kundi ikaw? At sa madamdamin niyang puso'y walang ibang lunas kundi ikaw na buklong niyang anak. Bakit mo siya papanawan? Julia, tunay ang sinasabi mo. Natapwa sa sarili mong loob. Di ba si Inang ay kakalihain mong parang tunay na ina, alang-alang sa paglingap mo para sa akin? So, sa bagay na ito, ano pang ipag-alaala ko? Oo nga, Telmo. Ngunit, hindi kaila sa iyo na ang paglingap ng isang lalaking kamukha mo ay hindi matitingnan ng isang babaeng gaya mo. Tanyong, huwag ka nang umalis. Julia, hindi maaari na ako'y di nasaparan. Ako ay hinihintay ng mga kapatid. Julia, tumutugtog na ang oras ng pagpapanawagan ng inaabing ina. Sa pinto ay nagbaubayang anak. Ang ina natin ay nangailangan ng tunay nating pag-away. Tumutunod ang pagkalulunos niyang tumutok, ang pagkalulumo niyang laing. Mga anak ko, Anya, ngayon sa panahon ay bangon ulit ninyo sa pagkalugamit. Oras na ang dunya ko. Ang paglagot ng matibay na katingala sa 30 taong sinasangayan. Hindi dapat tuluyan ng mga inaanak natin ay magising. Wala na akong maitututol, Tanyong. Tanggapin na lamang ang iyong huling labot. Kung sakaling iruboy masaktan, ihatid agad sa aking kandungan. Ng iyong mga sugat ay aking maugasan ng mga luhang sagana sa matay ng mumukal. Sa Diyos naman, Puso ko'y pinalalaw ng matinding ngapin. huwag mamaglaw, huwag ipagkus ang aking pagpanaw. Mangulimlim na ang mga mata kong Ang ulap ko'y di mananatili, darating na din ang maluluwal natin. Tanyong ng puon ko'y kaimananwari. Magliwalway ulit, dilim ay mapawi. Huwag kang matakot, huwag kang nangwag. Ako'y tutupad lang ng aking panata sa pagkikianib sa mga kasama ang aming tutupusing na iliping ina. Ikaw, iro ko'y aking itatago sa loob ng dibdib ko, sa tabi ng puso, para hindi maubos ang pag-isip kayo sa maksud na ikay kalugod. Balot pa rin ang puso ng matinding Mumbai. Bumalik ka agad ng pagkakalitan. Puhuli akong sinta. O tanyong ng aking buhong. Daniel, kayo na ito sa parang. Bakit? Sama ko. Bakit? Hindi ka maaari sumama sa amin. Napakabata mo pa. Ang baka mga tulad ko ay hindi marunong magmahal sa bayan. Ang bayan kong Pilipinas, lupain ang ginto't bulaklak, pag-ibig ang sa kaniyang panat, nagalay ng ganda't dilag, at sa kaniyang yumi at ganda,
dayuhan ay nahalina. Bayan ko binihag ka, nasa't laksadusa. Mga yahin ni Lucifer! Magsisig kayo para sa inyo! Ikaw ang pumatay sa ama ko! Meron! Meron! Julia, igayak ang sarili mo. Ngayon ay paparito si Miguel at ang kanyang ama. Pagpakitaan sila ng maino. Kung pumarito po sila, ay di kausapin niyo po. Bakit ka ganyan sumagot? Wala po. Hindi naman pangit. Lipi ng mabubuting tao. Bugtong na anak at maririwasa. Ano pang hahangarin mo? Ako po, inang ko, ay hindi naghahangad ng mga kabutihang tinuring mo. Ang hinahangad ko po ay... Ay ano? Dulukan mo. Sabihin mo at nang mapalistas ko. Ako po hindi maaaring magmahal ng isang lalaking hindi may-ari ng aking puso. Julia, ako natatawa lamang sa iyo. Ikaw ay bata pa nga. Ano puso-puso ang sinasabi mo? Totoo nga, noong unang dako, kapag may lalaking nanginibig ay tinatanggap ng mga mata at inutuloy sa puso. At kung ano ang kanyang tibok ay siyang sinusunod. Natapwat, ngayon iba na. Nagbago ng lahat ang lakad ng panahon. Ngayon kung may lalaking nanginibig ay tinatanggap ng may mga mata at itinutuloy dito sa isip at sa puso. At kung ano ang pasya ng isip ay siyang paiiralin. Ang puso sa panahon ito ay hindi na gumaganap na maganda niyang katungkulan. Siya ay nagpapahinala na. Nakakasindak po, inang ko, ang mga pangungusap mo. Siyang tunay. Ako po hindi makasusunod sa masasamang kalakaran ng panahong ito. Di po ako makatatakwil sa mga tapat na udyok ng aking puso. Julia, Hilawari, may kinalulugdan ka ng iba. Wala po. Kung wala, bakit ka sumusuway sa aking mga inaayon? Nalalaman mo ng kagalingan mong sarili ang aking ninanais. Ang wika ko baga ay bukas na kalaway, mag-aasawa ka rin lamang. Ay kung mapapasamuro, ay mapasya Kristiyano na rin. Moro yata si Tenyo. Monica, Monica. Ano po iyon, Aling Julia? Halika dito. Pumaroon ka kay Lucas. Sabihin mong hinihintay ko siya. Madali ka. Opo. Tao po. Tuloy, naku, pupuntahan na sana kita eh. Siya nga ba, Monica? Oo. Abay, sa wakas pala ay ako hanapin mo rin. Hindi ako ang may kailangan. Si Aling Julia ang may kailangan sa iyo. Hintay ka riyan at sasabihin kong narito ka na. Mamaya na, ikaw. Nag-usap muna tayo. Mag-usap? Magpapahayag ka naman ba ng pag-ibig? Sabihin mo. Ano naman ang masama roon? Tunay ang pag-ibig ko sa'yo. Tunay na tunay ang aking mahal. Hanggang libing ang aking buhay. Kung di mo giliw, pansin man lamang. O paalam na, giliw ko ako'y magpapakamatay. At ikaw ang siyang dahilan. Titiisin ko't di naramdamin. Kung ang mga dulot ay ikaw. Maniwala ka giliw ko, habang nabubuhay, ang tanging mahal ko ay tanging ikaw. Magandang araw po. Lucas, tuloy ka. Nalalaman mo na ba kung nasaan si Mamang Tenyo? Hindi po, ngunit kung iyong kailangan ay maghahanap ako. Pagsabi ka po't ako'y natatalaga. Salamat, Lucas. Ibig ko lamang na ihatid mo itong sulat sa kanya. Asahan mo po't makakarating ang liham na ito sa kanya. Kung wala na po kayong ipag-uutos, ay lalakad na ako. Wala nang iba. Kay Manawari, Lucas, ay makabalik ka agad. Ibalita mo tuloy sa kanila na dito ay wala ng mga Kastila. Iniwan at sukat itong bayan. Opo, makakarating sa kanila ang balita. Yayaon na po.
O Tenyong, niyaring dibdib, di yata't ako'y natitiis na hindi mo na sinilip sa ganitong paghahagpis. Ay, magdumali ka taluhan, tubusin sa kapanganiban, huwag mo akong bayaan, mapasaipang kandungan. Halika Tenyong, halika. At baka di naabutin, si Julia ay humihinga pa. Papanaw, walang pagsalap. At kung patay mang abutin, ang giling mong nalimutan. Bangkay ko ay dalhin na lamang sa malapit na libingan. Huling samo, o Tenyong, kung iyon nang maipaun sa malungkot na pantiyon. Dalawin minsan, man sa isang taon. Mabuti ang dalit mo, Julia. Tatapat, napaklumbay lamang. Patawarin po ninyo, hindi ko nalalaman kayong mga sisidati. Kahihiya po. Hindi kahiya. Mainam ang dalit mo, Julia. Ang ina mo? Nariyan po sa labas, tatawagin ko po. Magandang bata si Julia at mukhang lalabas na mabuting asawa. Marunong kang pumili, Miguel. Ako amo nga mabuting mamili. Si Miguel po hindi maalam makiusap. Aba, narito pala ang amo. Mano po amo? Wana, kamusta ang buhay-buhay? Mabuti po amo. Sapitan mo. Baka po ako murahin. Bakit ka mumurahin? Kumusta po naman ano, amo? Masama, Wana. Talaga yata itong pagkabuhay namin ay lagi na lamang sa hirap. Noong araw, kami walang inaasahan kundi kaunting sweldo dahil sa kami ay ilipin ng mga fraile. Ngayon nga, kung sa bagay kami na ang namamahala, wala naman kaming kinikita, walang nagpapamisa, mga patay hindi na dinadapit. Ngayon ko na pagre-rep na ang mga makabanalang ginagawa ng mga tao noong araw ay pawang pakunwari at pakitang tao lamang, alansunan sa mga laking takot sa fraile. Totoo po ang sabi mo. Kaya Wana, di malayo kaming mga klerego ay mauwi sa pagsasaka. Tantuin ninyong kami mga pare ay hindi mabubuhay sa pare na hangin. Bakit dami mo pong mga pinakain mga pamangking dalaga? Sila'y mga ulilang inampun ko. Ay, Aling Julia. Malapit na po. Ano po ang malapit na? Ano kayo ibig sabihin ito? Miguel, tayo na't nagkayari na kami ng kanyang ina. Ay, salamat. Pinakayari na pala ako ng ina. Ano ba sinasabi mo? Sinabi ko pong ay Julia ang Aling Julia. Wala ka na nasabi kung di pulas na ay? Hindi ka na nagpakilog ng pagsinta mo? Sinabi ko pong malapit na. Malapit na ang alin. Tinanong nga po yan sa akin. Anong malapit na? Hindi ko nasagot. Kadungo mo. Ay, hindi. Tayo na, baka ka pamahalata. Among, tayo na po't ikaw ay baka magpapakumpisal pa. Oo nga, Wana. Adios, Julia. Sa Diyos po, Natapos na ang kabagsikan, natapos na ang kasakiman, lahat din ay iniwan ng mga paring mananamdam, mga paring mananamdam. Limang buenas matayo. Kami ay walang maras talaga. Hari na kayo. At ang ibisino, kaya pala hindi na maalis sa inyong kaharian. Hoy! Nagdaraya ka! Kaya mo ng bukas! Sipahin ang basa! Cabo Meneses, ang kapitan natin ay hindi na masaya, lalo lamang malibad. Siya nga, Sargento, worry may iniisip ka manan. Tatapwat, di mo ba nakikita kapag laban na ay nagagalak na warit nang sumayaw?
Siya nga, Sargento. Talaga yatang may pusong bayan. Talagang matapang. Kapitan Tenyo, wala na nalabing tahanan ng kaaway, kundi ang nasa dakong kaliwa na nasa piling sa huling gurul. Makatulog po, aking general. Kung mag-ayos natin ang destakamentong iyan, ay malilisan ba natin itong kaparangan? Oo, Kapitan Tenyo. Tawagin mo ang sarhento at ipabasa ang nilalaman ito. Sargento! Tawagin ang mga kawal at basahin mo itong talatan ng mga tagubilin ng ating general. Makinig silang lahat at babasahin ko na ang bagong tagubilin ng ating tagubilin. Una, sa loob ng madaling panahon, ating lilisanin ang mga puok na ito. Ikalawa, luluubin na mga araw na ito ang mga malabing tahanan ng mga kalaban. Tatlo, ang mga kumbento ay sasalakayin at papatayin. Ang mga pares sa mga taong ito'y walang patawad, ang masamang ngiti ay dapat tutuloy. Ikaapat, ang mga babae, bata at matanda ay huwag lalapastanganin. Ikalima, ang mga hindi taga rito at di naman Kastila ay pagpalain. Ikaanim, ang mga sugatan kahit na kaaway ay aampunin. May isang taga-bayan na hindi makipag-usap sa kapitan. Paparituhin. Bigyan ko sila ng magandang araw. Lucas, mabuti natutuhan mo itong amin. Ay, Kapitan Tenyo, isip ko hindi na kita makikita. Matagal na akong naglakad at ngunit walang makaturo sa akin. Kapitan Tenyo, nakakatakot ang dinaanan ng hirap bago kita makasapit. At bakit? Nagkalumog-lumog po ang aking katawan. Anong nangyari sa iyo? Nahulog ka ba sa kamay ng mga kalaban? Kaaway po at hindi kaaway ang bumubog sa akin. Hindi ko mawatasan. Magsaysay ka. Ganun po ay, nang makalabas ako ng bayan, ay nakasalubong ako ng mga talipapa. Sinigawan nila ako ng pambebe. At nang makita ko ang kanilang sundalong Kastilang kasuotan, ay labing natuwa kong sinagot ng Espanya. Ngunit nagsilabasan ang mga nakabiling kasamahan nila. Pinagtilungan nila akong bubugin. At ang mga gayon nga may totoong sundalo ng Kastila, ngunit nagsilipatan sa kapwa Tagalog. Hindi, sana'y nagpakilala ka. Gayon naman po ang aking ginawa. At sa mabuting kalasalitaan ay nilampasan nila. Tuloy na po ako ng lakad, ngunit kaginsa-ginsay nakabunggo ko ang mga taong katipunan ang kasuotan. Hinayawan nila ako ng, "Sino ka?" Alunsunod ko sa kanilang mga kasuotan at anyo ay lubos na tuwa kong sinagot ng katipunan. Ngunit pinaghahampas nila ako ng baril. Palo pong walang awa ang binigay nila sa akin. At bakit naman? Ang mga yaon pala ay hindi tunay na katipunan. Ay sino sila? Magkabebe po, nagsuot ng katipunan upang makapaligtig sa atin. Kaya ngayon, ang ginagawa ko ay kung may magtanong man sa akin kung sino ka, ay tinatanong ko muna ng ikaw ba ay tunay na katipunan o tunay na Kastila. At dinadaluhan ko ng salitang, ay hindi ako makapaniwala sa iyong pananamit. Mabuti nga ang ganoon. Ngunit, ano ang sadya mo sa akin? Opo, madala po akong sulat. Kaninong sulat ito? Sa ibabaw ng tala ay makikilala niyo po. Kay Julia. Tenyong ko, umayon tayo sa kalooban ng langit. Ang inang mo'y noon ding araw na umalis, kaay binawian ng buhay ng may kapal. Tenyong ko, magdumali ka ang pumarito, at ako'y iligtas mo sa malaking kapanganiban. Marahil ito siya'y ikamamatay. Ako'y ipinagkayari na ni inang kay Miguel na anak ni Kapitang Tadio. Itinagayat nila ang pagkakasal sa akin
sa ika-25 na papasok na buwan kung narito ka. Kaipalay matuturuan mo ako ng mabuting paraan nang ito'y maiwasan. O kung di kaya'y makipagsabi na tayo kang ina na katotohanan. Tenyong ko, huwag mo akong pabayaan. Julia, Lucas, mabuti ko ay hindi mo ako nasumpungan. Wala kang malay na ang dala mo ay isang mahigpit na lason sa akin. Ano kaya ang laman ng linham ni Aling Julia at nalungkot ng ganoon si Kapitan Denny? O Diyos kong maawain, tulungan mo ako. Ang hirap ko'y lunasan mo. Di ako papayag kailanman. Mahal ko may ibang kandungan. Mabuti pa tuluyan ako mamatay. Huwag sanang dulutan ng dusat pasakit. Ang puso'y nangungulila sa aking pag-ibig. Wala na akong malugulang na palagi kong karamay. Wala at malayo pa sa aking minamahal. Umasat ka't magpabalik. Hanguin kita sa hapis. Hamakin ko ang kamatayan. Mailigtas ka lamang. Kapitan Tenyo, ano ka pupuyatan ng unang balita? Ay, General, dalawa ang kapait-paitan. Abang buhay pa, di ba ka pumulas? Kapitan Tenyo, huwag mawawala ang pananalig. Basahin mo po, General ko, na ang sulat natin ni Lucas sa akin. Basahin mo na iyong makita kung may puso pa, ipapagmata. Kaawa-awa. Ako po'y dumadamay sa matindi mong dalamhati. Sa una mong sakit ay walang maihahatol sa iyo, kundi ang sumang-ayon sa talaga ng Diyos. Ngunit sa ikalawa ay huwag mag-alala. Ako ang nangangako na hindi mangyayari ang kanilang banta. Ang liko nilang munakala ay hindi ko tutulutang maganap. Nalalaman mo na po, Kapitan Tenyo, na matapos lamang masupil ang destakamentong nalalabi na kaaway, ating ililipat ang kwartel general sa iyong bayan. Kaya nga ako tuloy ang tatayong saksi sa pagtanggap mo sa iyong sakramento ng matrimonyo. Hindi pa man nangyari, ay nagbibigay na po ako sa iyo na hindi kapaunting pasasalamat. Hindi mo po utang. Usap po ng loob ko na may pakilala ko sa iyo ang pagdamay sa mga may pusong bayan. Ako'y paparoon na dadaanan ng mga pura-purang kinatataguan ng ating mga kawan. Diyan ka lang po, Kapitan Tenyo. Adios, ate. Lucas, nang hindi ka magwawalang lubos, ay ngayon ko din sasagutin ang sulat natin mo. Kapitan, may kalaban. Malapit ang butukan. Marahil nakaligaw ang mga yan. Tuloy na po ang lakad ko na may handa lupo ng Cornelino. Mga kapatid, huwag sasayangin ang tunglo. Huwag magpapaputok na hindi may maglalaglag sa kalaban. Lucas, hindi ko masasagot ang iyong liham. Yung mga kanat baka ikay mapahamak pa, ay walang makapagbalita kay Julia. Sasabihin mo sa kanya na ako'y papauwi na. Lucas, huwag masira ang loob mo. Malayo pang labanan sa gawing kanan. Santa Ana, San Martin, pagka ako'y kanilang hapulin, tatakbo akong nang matulin upang di nila abutin. Ay, San Anton, Pedro Tuan, huwag sanang payagan, si Lucas ay tamaan, balang nakakamatay. Ay, Diyos ko, nakakatakot. Dangay pa'y walang gulo, narito na ang putok. Uy, tinamaan ako sa likod. Ngunit ako'y hindi duwag. Papatayin ko silang lahat, kaya lamay nasisilap. Ako'y nagugulat. Sila'y lalabanan ko. Ugutan ng ulo. Pag di nasindak, hindi tatakbo. Kung matakot, ewan ko. Tila, hindi totoong malapit ang putok. Malayo rin. Bakit nagkaroon ng putukan? Marahil nakasalupan ng isang maliit na lupon na malapit ang alingaw at sumisisi. Mga kapatid, handa kayo, korneta, doon sa dakong kaliwat tumutugtog na ang pagluso. Sila'y linlangin at tayo biglang sumulong sa dakong kanan. Narito na ang kalaban na siyang iniintay at kami handang lumaban. Naigupo ang kaaway, tayo ay huwag magpabaya. Kaunting ingat ang kailangan habang tayo lahat may buhay.
di susuko kailanpaman. Tayo na at lusubin at huwag lubayan hanggang tayo'y magtagumpay. Lucas, ano kailan ka dumating? Ngayon ko lamang. Nakita mo ba siya? Naibigay mo ba ang sulat ko? Opo. Anong sagot? Wala po. Bakit? Nang nagtatala na siya ng kasagutan, ay biglang dumating ang mga kalaban. Nang kalaban? Mapapalaban si Tenyong. Baka masaktan siya. Kaya natin panganib. Nang umalis po ako doon, parang nagubusa ng mais. Ako po'y pinawi agad ng Kapitang Tenyong at baka daw 10 ako'y mapahamak pa. At wala nang makapagbalita sa inyo. Nang sa bagay po, ako'y nakatalagang tumulong sa kanila. Sapagkat ako po'y hindi natatakot sa putok. Totoong ibig ko ang putukan. Ikaw nga hindi ka nga tumulong sa kanila. Ayaw po nila eh. Sabihin ko daw po sa inyo na siya'y uuwi na. Maasahan ko kaya? Marahil po, liban lamang sa siya'y magkaroon ng ligamgam, ako po'y aalis pa. Oo, Lucas. Ako'y marami ng utang sa iyo. Huwag po kayong mag-alala. Julio, salamat at mapapanood ko na ang liwanag at yan. Narito na naman ito. Babagitin na naman ang mga buwan, araw at mga bituin. Pagkatapos ay isusunod naman din ang hapon sa karang, ang ulan at alimuot, ang huni ng ibon at... Bakit ba ako ayaw mo sagutin? Talang maliwanag, daig pa ang araw na bagong sumikat. Miguel, masakit na totoo ang ulo ko. Huwag mo akong kausapin. Damdam ko'y makarinig lamang ako ng salitaan ay parang ginanat ng aso ang ulo ko. At ang kumausap sa akin ay ibig ko. Ay, salamat. At ako'y iniibig mo na. Umarikit na din. At bakit? Sino ang magsabi sa iyo? Dahil sa wika mo'y ako mausap sa iyo iniibig na. Ang ibig kong sabihin na ang kumausap sa akin ay ibig ko ng titikin. Nalalaman mo ba? Marteng matapang. Ako'y Venus, siya'y Marteng. Kulang na lamang ng engkanto. Dahil, buti mo na ako. Julia narigit. Julia akong ibig. Nasa ako'y masigit. Ganda mo. Anong ikit? Ikaw ay ibigin. Sa puso'y natanim. Di ka lilimutin. Papahanggang ibigin. Anong ibig? Miguel, magtigil ka. Ako yamot-yamot na. Huwag akong kausapin pa. Puno-puno ang aking tinga. Ulo ko'y masakit na. Naninikip ang aking dibdib. Huwag nang makakabwisit. Umuwi na at lumigpit. Ako ay lubayan ng salitang mangmang. Ika'y di tatahan hanggang hindi ko iwan. Dami mong salita. Hindi ka na nahiya. Isara na ang bibig. Umirin mo na ang dila. Masahol ka sa bata. Walang pakiramdam. Wari may bumbunan. Walang bunang-bunang. Pinayaran ka na ng maraming pilak. Ang lahat ng tawag makasalamang agad. Buhat sa simbahan, tuloy sa pantalan. Sa bapur lululan, sa Maynila ang hanggan. At doon gaganapin ang panahon ng lambing. Luna di miel, mandim kung ito'y tawagin. Doon tayo sa simbahan ng pari babasahan. Noong kay San Pablong liham at tuloy kakandilaan. At tayo'y mabubuhay sa magagaling manlalagay. May tahanang bagong buhay. Miguel! Bakit si Julia ay umiiyak at lumamagpul? Inano ko ba? Wala po, pinakausap ko lamang at nagpapasap sa kami nilisan. Julia! Julia! Ano po yun? Bakit kinakausap ka lang ni Miguel ay nagalit ka na? Sinabi mo naman po, ako'y huwag niyang kakausapin. At totoo lamang po, masakit ang ulo ko. Ay lalo pa nga akong inusap na inusap. Ako daw po'y Tala, Bebo, Venus at dami pa pong sinasabi. Ganoon pala naman eh. Julia lamang ay tatawag mo sa kanya. Huwag mo siyang pagwiwikaan ng pebo at tila bangus. Ano kapag sumbong pa? Ang tatang mo ba'y hindi paparito? Papunta na po rito, dumaan lamang po sa bahay ni Iskapan. Baka kung ano pang gawin ng tatang mo. Huwag na magbasag ulo. Ang yano ay mas mainam pa sa mata. Hindi po maaari. Si tatang ko'y ayaw na tuloy na
po daw ang lahat ng simbahan at sisikapan ng protesta. At mga manununog pa? Ito na po si Tatang. Ano bala eh, hindi ba nagkakasakit? Wala naman po nagkakasakit sa amin. At kayo po, kamusta naman? Mabuti para sa dati, hindi kayo nanging palagi sa sisipan. Baka po yun ang tinatawag na lagnat na ina. Malabis po ang paghapa ng batang iyan. Parang kahapon lamang. Nagkikita ang takbo-takbo ang walang sanawal. Para pong binubulot ang paglaki. Buhat ba ng isang Sabado de Gloria na, hindi ko maalala kung anong taon, nagpagkadinig ko ng dutikan ng kampana, binitbit ko sa dalawang tenga ay pinalundag ko ng pinalulan ng humapa ang bata. Si Julia, nariyan po! Julia! Julia! Ano po na? Tinatanong ka ng bibilhin mo. Hindi, nalalaman mo na. Ibig ko ikaw ang pipili ng bibilhin mong gabi. Opo. Igabigat ang dugo ko sa matandang ito. Huwag ka nang manununog. Bala eh, ako sana'y may pagtutusoy sa iyo ng isang biting bagay. Magsabi ka po, kumakaya din lamang, nalaman mo naman po ang mga pagbilingan mo. Nayayamang handa ng lahat. At huwag na natin hintayin pa ang 25. Sa araw ng Sabadong darating ay daosan natin ang mga bunso. Ano ang aking narinig? Ibig ba nilang madaliin ang araw ng aking kamatayan? Mga walang awa. Natanungin ko po si Julia kung gayak na ang loob niya. Julia, ipinakikiusap ng bibiyanin mo na wag na daw hintayin pang ika-25, yayamang handa ng lahat ay gawin na natin ang pagdarao sa araw ng Sabado. Sabihin mo po sa kanila na ang tabayanan ng araw ng pinagkasunduan. At bakit ba madaraan sa madalian? Daniel, hindi ka pa dumating. Siya nga po naman, maghintay na tayo. Miguel, maghintay na. Ikaw ay umuwi na dumaan ka kina Fiscal Manuel at sabihin mo hindi matutuloy sa Sabado. Ako po yayaon na. Adios, Julia. Adios. Wala eh. Ako'y may sasabihin sa iyo, huwag kang magagalit ha. Bakit po ako magagalit? Huwag kang tatawa. Ano bang daming pilit? Hindi po ako magagalit kung hindi tatawa. Ngunit kung katatawanan ko ang sasabihin mo, paano hindi ako matatawa? At bakit po ako'y ayaw patawanin? Ako po ba'y kukunan mo ng galawan? Hindi, sapagkat ang larawan mo ay narito na sa puso ko. Aba, dahil mo pa ang binata ko magsalita. Tuloy mo pa, dali-dali, ako'y matatawanan. Juana, tantuin mo ang ipagsaysay. Ikaw ay wala ng anak kundi si Julia lamang na malapit ka ng iwan. Sa makatuwid, ikaw ay mapag-isa at sa iyo walang titingin. Ako naman wala ng anak kundi si Miguel lamang na malapit na akong lisanin. Ako ay mapag-isa at sa akin walang titingin. Sa bagay na ito, ang nauukol na dapat gawin ay ang ano po? Ang dalawang pinag-iwan ay siyang dapat na magsama at nang sila'y magtingin. Hindi ba tama? Tama na po. Maaari kang mag-isip na pagkukutan, ngunit tayo po'y matanda na. Hindi na yata maaaring tayo magkakita. Malabo na ang ating mga mata. Subukin ka kung malabo na. Pangahas na matanda. Hindi dapat pa ito. Marami pa ito. Ikaw po'y makasip. Ikaw wala humig. Tayo po'y matanda na. Wala na tayong gusto. Hiya. Huwag tawanan. Kulubot man itong balat, sa mukha ko'y nasisalat. Malakas pa ang balikat, ano may mabubutan. Baka kailangan pintasan. Huwag mo lang tatawanan. Mga tuhod bubukas. Matuwid ba itong berwa? Palalo ka po. Walang di mahalata. Natawan mong nangarata. Malapit ng magapa. Tayo magsama para magkapatid. Lagaan akong maliliit. Pagintili na gawin. Mang Lucas! Oo, tungkol ikaw. Narito po si Aling Julia. Ibig ko kayong makausap. Saan? Saan naroon si Aling Julia? Lucas. Magandang hapon po, Aling Julia. Ilan po ba sa simbahan ang punta natin? Oo, at ako'y mangungumpisan. Hindi ko pa nalalaman kung ako ay kakasalin kay Miguel. Bukas? Bukas po ay kakabisita na. Hindi ko na po maalala. Oo, at ngayon ay 24. Monica, ikaw muna yung umuwi at sabihin kay Nang na ako ay naiwan mo na sa simbahan. Mamaya alas 6, ako ay salubungin mo. Wala ka bang tinatanggap na balita? Kung si Tenyo ay namatay na, katakot-takot ng tao iyon. Ako ay mapaparool. Wala nga po, Aling Julia. Tapos na, Lucas. Wala na si Tenyo. Siya ang may kasalanan ng lahat ng ito. Hindi ko po alam kung napagkano na siya ang Tenyo. Ako ay may naisipang paraan upang maiwasan ko ang sakunang ito.
marahil sila'y wala sa mga oras na ito doon sa aking pinag-iwan sa buhay. Sapagkat sinabi ko nga po sa inyo na nung ako'y umalis doon ay kasalukuyang magtututukan. Kung gayoy, wala nang lunas ang lubha kong karamdaman. Mabuti pa, Lucas, ang ako'y uminom ng lason. Mabuting makalili ko ang mamatay sa kalagayan na ito. Huwag ka pong mag-isip ng pagganon. Kung wala na pong pag-iiwasan, ay mabuti po yata ang ano? Nasa oras ng pagkakasal sa iyo at pagdating doon sa tanong ng pare na kung hindi mo si Miguel, ay sumagad ka ng lubos na lakas na sabihin mo, hindi po. Maaari nga ang ganon. Ngunit si Inang, di parang pinatay ko na siya sa dalamhati o kaya ako naman ang pinatay niya sa palo. Katotohanan ko lamang naman ang sasabihin niyo Sabihin ko lamang na ayaw ko ay hinintay ko pa ang oras ng kasal. Ay, papaano po ba ang gagawin mo? Diyos na ang bahala. Mamatay ang maging asawa ng kinatakutan. Lucas, ako'y tutuloy na. Ikaw po ay ihahatid ko hanggang sa simbahan. Huwag na, Lucas. Salamat na lang. Monica, saan ka paruroon? Pasalubungin ko po si Aling Julia. Anong dali-daling sa lubungan? Minulog po kasi ako ni Aling Juana eh. Bakit ko rin po iniwan si Aling Julia? Mabuti naman. Ngayong oras na lamang hinihintay, mag-iingat ka. Sige po, ako po'y paruroon. Hintay ka muna at maaga pa. Bago pa abutin sa rin mo sa panginsan, ay panghal ka lang. Kung mapapasin mo, ang dami ng mga babae na minsan. Wala pong lalaki. Wala. Alam mo ba kung bakit? Dahil sa ang mga lalaki ay banal na sa lahat. At kung magkasanak man, ay kayong mga babae ang nagpapasama sa lalaki. Siya nga po. Diyan ka na po at baka mahihayat. Haligat talaga naman ako'y nahihikayat Salamat po. Mahihayat ka na po sa iba. Pinigla. Masayang liwayway ng araw ay sumila. Umaakit mag-alay ng tuwang walang buhay. Kakasalin si Julia kay Miguel na bumili. Sa inang nagagawin ay pagtatamasan. Ang abay ay marami, babae at lalaki. Narito si Lucas. Tanungin natin siya. Kumusta ka, Lucas? May kakasalin nga ba? Buhot ikakasal ng lamang. Nagtapwat, maasahan ba? Sakali umayaw si Aayaw pa si Julia. Di rin makikita. Pakinggan niyo. Maraming mga binatang nagpapakasal agad. Di nagtatanong, di nagsisiyasat. Baka doon may puso ng munggan. Kaya't karamihan ay tarari-tariran. Wala ng ulo'y lakad ng lakad. Nagulag ang kulog sa pagkakatulad. Ang ulol, di makatagal, sa pagtakbo'y mabubuwan. Talinghagang binitawan, ginawa pa tayong mangmang. Tayo na't magsaya, puso nating galaktin. Mga kakasalin ay narito na nga, sila'y ating salubungin. Natapos na, wala na, matutupad na ang kahilingan ni Inang. Matutupad din naman ang pagkakamit ko ng nakilang sila sa harap ng Diyos at ng kalahatan. Ako'y magiging asawa na di ko ibig. Katawan ko'y kanya sa habang panahon. Datapwat, ang puso ko'y kay Tenyo, magpakailan pa man. Tayo na po, Inang. Aling Julia, narito na po si Kapitan Tenyong. Sugatan po. Ang sigaw ng katwiran, lipit ng langit. Narito na si Tenyo. Narito na ang magliligtas sa akin. Narito na si Tenyo. Narito na yung bakal. Lagbal ang sugat ang kanyang katawan. Miguel, umalis ka na sana. Bakit ba, Julia? Bakit? Ako'y babayaran ninyo. Huwag sanang magaling. Maawa na kayo sa mataas na langit. Mamatay na lamang. Sinasabi ko na, ayaw paniwalaan, ayaw bahala, mga sinungaling. Pag silayo kayo, ako'y bitiwan. Maging na. Sugatan lamang. Humayos ka, Miguel. Huwag na magingnan. Ikaw matanda ka. Ika'y unatan. Kalito, mga walang awa. Mga kuhila.
Pinas ng buhay. Sa kasaganang katahimikan, maumay ang Pilipinas at aking ipagsulat. Sa lahat ng araw, ikaw ang mahal ko. Magpatay ng mga, ikaw lamang. Kahit na ako'y malapit na bangkay, mahagkan mo lamang may mabubuhay. Ay sarap maglambing sa piling ng Diyos. Parang ako ay di na mamamatay. Puso mo't puso ko'y parang isa lamang. Ibigin kita sa habang kahit na ako ay malamig na bangkay, mahagkan mo lamang ay mabubuhay. Puso mo't puso ko parang isa lamang. Ibigin kita sa habang ang mahal ko sa araw-araw. Julia, naghihintay si Paring Iban. Julia, naghihintay ang pare. Ano ba't ang tagal na salubungan yan? Naghihintay si Paring Iban. Sabi ko na nga ba, isang mga utog ng loob ko. Ayaw ko nang isipin sa niya. Julia, ano ba? Magkasalita ang isa mo. Isang mga naman sa dito. Halingwala, sabihin mo ako, Julia. Ang totoong tanghali na. Alas 12 na kaya. Julia, naghihintay daw ang pare. Dahil ko ay mamamatay na. Hindi ko dapat iwan. Mamamatay pala. Ginoong Minawan, masama daw po ang naging Kapitan Tenyo. Ginoong Minawan, aguluyan ang Kapitan Tenyo at masama yata ang kamay. Aking general, magtatawag ako ng pare at nangapakutisal ang mamamatay. Mamamatay pala? Ginoo, maaaring tawagin ng kura at makumpisal ang Kapitan Tenyo. Huwag ka pong magagalit. Hindi po, akin pong tatawagin. Paalam na, mahal kong hirang. Malapit na akong pumanaw. Tenyo, huwag mo akong iwanan. Isama mo ako sa libingan. Pangako ko'y lupad ko lamang. Maligtas kitang lubusan. Salamat dili, nangyaring binuhay. Hindi kita malilimutan. Ako'y iyo at sa akin ka lamang. Pag-ibig ay walang hanggan. Mahal kita, kailan pa man. Ako ay may isang bagay na pinapahayag sa inyo. Ako ay kapitan. Ang Kapitan Tenyo na sa oras na ito ay lilipat sa bayang Torino ay may huling kahilingan. Pinagmamakaamo niya kay Julia at kay Ginoong Miguel, nayayari siya ay mamatay sa oras na ito ay mayayari ipakasal sa kanya si Julia. Pakasal ko kami ni Julia? At bakit? Ano ang dahil? Bakit? Dahil sa bata pa sila ay may salitaan na sila. Ngayong araw ang kanyang pagtupad ng naipangako at iyamang siya ay mamamatay na ay di naman magiging kapinsala sa pag-iisang palad ni Julia at ni Miguel. Sapagkat sa oras na ito, si Julia ay mababalo na. Kayo'y mga magsisagot. Julia, halika. Nagsalitaan na ba kayo? Ina, ang isang tao kung nasa mahalang oras ng kamatayan at malapit ang tumulong sa hukuman ng Diyos, ang hindi ko magsasabi ng kabuluhanan. Totoo nga pala. Kulang anak, sapat na mamangkin. Ina, Hindi kita anak. inang minamahal, hindi ko ipatawad ang ipagkaloob sa pamangkin anak. Sa taniyang ko ngayon sa Diyos na harap, mahal mong benisyon sa kanya at ikawan. Mamamatay mo nga. Sa akin kong gintin ay hindi umusbong ang gawang magilog. Sa inang ng ampon at di pagsusumpang ng pinsan kong tuloy. Ang ako'y ibibig sa habang Hindi ko mamalaya. dahil pagkabatay, pusa ng tumubo. Sa dalawang musmus, walang salang puso. Ang pag-iibigay, dalisay na suyo. Na di nasaklawan, ang kaysatang hibo. Bawal na pag-ibig. Ang pagsunta niya sa puso'y nakintal. Nagmula sa udyok ng manghing asay. May tunay na tipang mag-iisang palad. Kailanmat mahango sa kaalipinan. Paano si Miguel? Pililit mo akong kanigin sumagot. Ako ay umayon, huwag ka na lang mapuot. Ang abang puso ko'y aking nilamukot. Masumuring anak.
tila po di dapat iliko ang huli, pagkat ibubuti ang pusong pinilit. Ang pag-aasaway hulog daw ng langit, ang pag-ibig na may nukad sa bibig. Indigna at lapitan si Penyo. Miguel, ikaw ang sumagot. Tata, ano po ang pasya niyo? Anak, ang taong mamamatay ay di mapagkakaitan. Oo, anak. Kung gayon po'y balo ang papangasawa ko. Anong kailangan? Balo lang sa tuloy. Pumapayag na po ako. Ginoong General, kasalin po ang Kapitan Penyo kay Julia. Hinihingi po ng mga matay. Ako ang pupunta sa sinalaki. Ako ang patayan sa sinaway. Paring Pedran, kasalin mo na po siya, Kapitan Penyo. Opo, Ginoong General. Ngunit ang tanong ko sa inyo, sino po ang magbabayad ng diretsas? Diretsos, mga alipin ng fraile, di kayo makaganap ng anumang tungkulin kundi diretsos. Nalahian na kayo ng mga sukabang fraile. Ikasal mo na at ako'y magbabayad. Paano di ko tatanungin kung sino magbabayad ng diretsas sa mamamatay nitong kasarin ko? Talagang napakalpastangan ng mga tao ngayon, hindi marunong gumalang sa mga pari. Diyan sa pagkamuri niya sa akin ay iskumulgado na siya. Ano kung bakit mo nakasalin mo o hindi? O kung kakasin, nakita mo na, hanakin niyo. Magbangon ka, Kapitan Penyo, at ako'y nakatupad na ng aking pangalan. Walang sugat. Walang sugat!